Ngayong araw ay maaga kaming umalis ng bahay. Pupuntahan namin yung mga lugar na hindi pa namin narating. Nadaanan nga namin itong Kaibo Cold Spring. Pero hindi ito ang aming punto. Masyadong madulas nga itong daanan dito sa kabundukan. Maraming lubak-lubak at may mga parte naman na maayos daanan. Kahit ganon pa man, napakasariwa ng hangin dito sa kabundukan. Napakasarap naman talaga sa mata kapag ganitong paligid ang madadaanan mo. Mga naglulunti ang dahon at malamig na hangin yumayakap sa'yo. Well, ganito talaga kapag napunta ka dito sa bukid. Good morning. Another day to explore. Ang time, the most important thing. Nice kaya itong view. Ang atong Aerox. So, all goods. So, yun lang. So, tara, kuyugin mo ninyo. Let's go! Pagkatapos namin tumambay saglit dito ay nagpatuloy kami sa aming paglalakbay. Nakailang beses na akong dumaan dito pero di nakakasawang balik-balikan ang lugar na to. Magagandang tanawin at sariwang hangin ang sumasalubong sa amin. Mahigit 32 km ang nilakbay bago marating ang main road, papuntang timog sa dulo ng Cebu. Mula naman dito sa main road ay lalakbayin namin ang mahigit 1 oras para marating ang aming pupuntahan. Dito nga ay nadaanan namin yung nagtitinda ng taho. Huminto pa kami dito saglit para bumili, kumain at magpahinga na rin saglit. Paborito ko talaga itong taho lalo pag mainit at bago pa. Okay, manamig ka og taho. Alright, see you some buwan! Alright! Di kami nakilala ni nanay nung una. Buong akala niya ay mangungutang kami sa tindahan nila. Pasensya na po, naka-helmet kasi kaya di nakilala agad. Buwan. Nasyak, dito lang nasyak. Ito naman ang pamangkin ni Jade. Lucas Andre ang pangalan niya. Siya yung binisita namin ngayon dito. Matagal namin di nakita siya. Namiss lang namin talaga ng sobra. Kasama kasi namin sila simula nung nagbuntis pa yung mama niya hanggang mag 1-year-old na higit na ito. Pero dito na sila sa probinsya sa ngayon nakatira. Buti nga nakilala pa kami. Naglaro lang sila saglit at napagpasyahan namin na pumasyal sa mga magagandang spot malapit dito sa ito yung sinasabi ko na hindi pa namin narating ni Jean. Nakaka-excite naman talaga kapag bago yung lugar na mapupuntahan mo. Padong ta sa Tumalog Falls. Tumalog Falls. Tumalog Falls. Bilang banda kami nagpaalam na dito sa napakaganda at nakakamanghang Tumalog Waterfalls na matatagpuan dito sa Oslob, Cebu. Sa kabilang panig naman kami bumiyahe ulit sa una, napakaganda pa ng daan kahit napakalayo na namin sa pinaka-highway na daanan. Ang akala namin ay malapit lang ang aming pupuntahan mula sa aming kinaroroonan. Kalaunan kami dumaan sa matarik at masikip na daan. Maya-maya pa ay malubak at maputik na ang aming dinaanan. Pero di namin maikaila ang ganda ng tanawin na aming nakikita. Ang simoy ng hangin na aming nalalanghap. Talagang nakakamanghanga naman talaga. Di ko lubos akalain na meron palang ganito sa aming lugar. Ito ang ipinagmamalaki nilang Little Baguio ng Cebu. Sabiha dre. Tugnawa kayo. Layo gigyan na siya. Bukit kayo sa Sambuan. So worth it kaya ito pagbiyahe dre. Naginigit adventure life. Dahil sa lamig ng klima rito, kapal na hamog o fog at napakagandang tanawin,
na maihahalin tulad sa Baguio na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Luzon, lalawigan ng Benguet. Dito ay hindi pa masyadong pinupuntahan ng mga turista. Sa layo nga naman ng lugar na ito. Sa ngayon, unti-unti na ito nakikilala ng mga tao. Kaya ako, naniniwala talaga ako sa kasabihang hindi matutumbasan ng anumang halagang experience na nakikita at naiikot mo ang mundo gamit ang sarili mong mata at paa, hindi lang sa kwento ng iba. Kung nagbabalak kayo na pumunta rito, ay nako, ako na mismo magsasabi sa inyo, mag-i-enjoy talaga kayo.